Matapos ang mga pahayag at tila pag-amin ni dating Pangulong Duterte ukol sa kanyang papel sa war on drugs, bibilis na kaya ang proseso ng International Criminal Court? At kausap natin ngayon ang Assistant to Counsel ng International Criminal Court, si Attorney Christina Crissy Conti. Magandang araw, Miss Crissy. Yes, magandang araw po. Alright, si Attorney Crissy po ay graduate, Bachelor of Science in Journalism sa UP at abogado po sa UP College of Law. Siya po ang isa sa mga leader ng National Union of People's Lawyer at naging din pong counsel nung kaso laban kay General Jovito Palpararan nitong sila Karen Empeño. Magandang araw, Miss Crissy, ulit at pag-usapan natin. Sabi mo, so far, too little, too late, not enough yung nangyayaring investigasyon, kaya parang medyo welcome development yung Quadcom at yung Senate hearings. Saan pa pwedeng lubos-lubusin? Kung lulubos-lubusin na lang, di prosecution. Kasi actually ito nga pong Quadcom at even yung Senate investigation, sa totoo, ang produkto niyan ay report. Ang produkto po niyan ay posible o panukalang batas dahil ang naghihiring o ang nag-discuss niyan ngayon mga senador, congressman. Ang trabaho ay gumawa ng batas. Kaya sa totoo, kung hindi talaga ipupush, hindi itutulak na magkaroon ng criminal investigation and eventual prosecution, walang patutunguhan ito in terms of quote-unquote justice. Okay. Ang lumalabas lang ngayon, though, nagiging malaking pagkakataon yung Quadcom dahil napag-uusapan ulit yung war on drugs, napag-uusapan even yung POGO, even yung drug trade daw, may nauungkat na ebidensya, tapos may humaharap na mga witnesses. At yun yung palagay ko na malaking tulong nitong Quadcom dahil kung wala, hindi ko alam kung saang lupalop namin pupulutin tong mga to, nananahimik na yung iba. Iba din kasi ito naman on a political point of view, iba din kasi yung naset niya na framework. Okay. 'Di ba? Parang nung lumabas itong Quadcom tsaka Senate, parang tipong pwede kang dumulog dito sa Kongreso para magsabi ng kung ano mang hinaing mo o ano mang nalalaman mo. This would not have been possible without this shift in political alliances. We agree. Pero sige lang, kung anong kakayanin, dito yung ating lalahukan habang merong kahit paano ganansya para sa mga biktima. Okay. Sa nagkaraang mga hearing ng Quadcom at saka doon sa Senate hearing, ano po, ano ba yung mga major revelations o major useful evidence or testimony? Ang dami. Mhm. Well, una, yung nagsimula talaga kami, yung participation namin sa Committee on Human Rights sa House of Representatives, na ang tanong pa nila sa amin, this is an investigation into the alleged extrajudicial killings during the time of Duterte. Mhm. Kumbaga, simulat sa poll, mukhang ah, pinang zero, tabula rasa in Mhm. terms of acknowledgement that there have been human rights violations during the time of Duterte. Alam ko para sa marami parang, hindi nila alam. But Mhm. imagine these killings, although covered by the media, were never on public record. Hindi Correct. pinag-usapan sa SONA. In fact, pag titingnan nyo yung official record po ng government, sasabihin yan, accomplishment report. Ganito karami ang namatay, ganito karaming ano. Nagpapalakpakan kapag SONA at laging laman ng reports ng presidente. So if you just look at the public records, these killings and how they were killed, yung version ng mga biktima, they're not there. Kaya sa investigation on alleged EJ case, buti na lang binigyan kami ng pagkakataon na, abay, totoo po ito. Back up naman kami, even ng PNP. All right. Okay. Sabi ng PNP, totoo yan, ito na nga ang namatay. At yung last figure nga namin, at ito na yung official figure, I guess, 7,500 killings at least in drug operations. Later on, nung nag-develop yung discussion at yung investigation nila, lumalabas na itong mga patayan, whether gawa ng pulis o gawa ng vigilante, mukhang kabahagi ng isang buong iskema. Correct. At Mhm. sa totoo, palamuti lang yung drug war, parang tabing lang na, sige, kunyari ganito, maraming mamamatay. Kaya warning ito sa lahat. Pero kalaunan, nakikita na pati kaaway sa politika, kaaway sa business, Mhm. natitira.
At itong businesses na natukoy na parte ng, sabihin na natin, parang criminal syndicate, pogo, tapos even the drug trade itself, yung kay Michael Yang. At Mhm. yung pinakamalala, matuturol mo lahat to kay Duterte. Kaya nagsama-sama yung Quadcom kasi sabi nila, may pattern. Sa Pogo, Duterte, Harry Roque yung lumalabas. Sa drug trade din, Michael Yang bilang advisor ni Duterte. Kaya nagtahi-tahi na parang, may matuturol tayo. At buti na lang dito sa Quadcom, nabigyan na siya ng context. Talagang ganito ang ginagawa ng Dutertes. Okay. So yung pagtanggap o yung acknowledgement na may mga ganitong kaso, tila ngayon medyo magkaiba pa rin yung mga basic data, ano? So sabi mo 7,000 plus na ngayon ang ina-acknowledge na total cases ng gobyerno. Pero ang nasa International Criminal Court, tila lagpas 12,000 to 30,000. Ano ba talaga ang tunay na naganap? Ilan ang napatay? Ilan ang naging biktima? Oo nga Tapos, naalala ko tuloy yung parang logic na parang sabi, o sige nga, ilan ang namatay, sige, pangalanan mo isa-isa yan. Nako. Kaya nakakainis noon, no? Pero at least ngayon, one is too many, sabi nga namin. Kaya sa totoo, una muna, the numbers shouldn't matter as long as we can prove, dahil natukoy na namin na ang krimen ay crimes against humanity. At dito, walang absolute number na kailangan. Kaya, ma-prove mo lang na they are widespread, kumbaga kahit paano substantial amount, and they are happening nationwide, and systematic, dikit-dikit, merong parang consistent na modus operandi, pwede na kahit walang bilang. Pero tama yan, iba't ibang numbers yung na-float. Sa police, di 7,500 dead in police operations. May isa naman kaming sinisilip na other figure which would be deaths under investigation or homicides under investigation or murders under investigation na number din ng police. Kaya lang dinideny nila. Sabi, di naman lahat yan related sa drugs. Related saan? In any case, if you total all these numbers, the figures run up to yung binabanggit nga na 30,000 na pinangahawakan ng ICC. Ngayon, sabi mo widespread, systematic, tapos parang tila nasambit din yung state policy, ano po? Pero nung nag-testify si Pangulong Duterte sa Senado, ano yung nakuha ninyo doon? Parang medyo ebidensya ba yon o matibay na pagpapahayag ng katotohanan o nagjo-joke lang si Sir? Ang hirap no? Kasi sabi nga nila, dapat daw i-interpret. Ang alam ko lang ini-interpret yung mga nasa beauty contest, tapos Espanyol. Ito, Tagalog naman yung sinabi, tapos English, naiintindihan naman natin. Ang nakuha namin dito ay admission on the record, under oath, ng kanyang admission as to responsibility for the entire, ang pagkakasabi niya for the policy, for the war on drugs. Okay? Medyo nag-backtrack siya ng konti, pero hindi na namin yun, kumbaga, that's fine-tuning. It would be for his defense. But the fact that he admitted, kagat na yon. He also admitted that there were death squads. Kahit gaano niya kuluhin kung sino ba laman ng death squad. Nung puntong sinabi niya, mga death squad, itong lahat ng nasa kanan ko, lahat to member. Pinaniniwala na namin yun. And pangatlo, umaamin siya dun sa parang modus operandi. Ito na nga yung tungkol sa nanlaban. Dun sa 7,500 na namatay, halos karamihan nun nanlaban. Actually, lahat nanlaban ayon dun sa pulis. Kasi bakit sila mamamatay sa police operation? Wala namang basta pinatay yung pulis. Hindi naman umaamin yung pulis na ganon. So ito, ang sinasabi niya, kung bibigyan, parang una nga merong sinabi pa siya dati, bigyan mo ng baril, palabanin mo. Pero ngayon sinasabi niya, he is encouraging them to allow the suspect or the criminal, quote unquote, to fight back. Para may pagkakataon ka o may rason ka para patayin yung kriminal. Yun yung nangyari sa mahigit 7,000 na patayan. It would be impossible na ganun talaga ang nangyari sa 7,500 without a clear investigation. Kaya, as of now, the theory would be, ang modus operandi ng mga pulis ay imbentuhin yung nanlaban senaryo para makalusot sila sa responsibilidad. May quick questions doon, ano? Yung nanlaban, at tapos parang pinatay o napatay.
Pero di ba sa protocol ng police, meron tinatawag na proportional response. Ibig sabihin, sa datos ninyo at sinabi ni Father Flavi, medyo karamihan sa ulo ang tama o sa likod, hindi sa paa. Kumbaga, to immobilize, proportional response ng police. Yung ba'y nakikita ninyo sa lahat o karamihan ng mga kaso? Hindi nga eh. Pag makita, una, yung number of wounds, and then second, kung nasaan yung wounds. Lagi, marami kami nakita sa ulo. Tapos minsan pa nga sa sentido eh. Kaya parang, paano man lalaban yun? Napaganon siya, tapos tumama. Mhm. Tapos karamihan sa torso. Doon talaga. At sa ilan na pina-re-autopsy namin or autopsy or post-mortem ng tawag ni Dr. Fortune, parang napupuruhan yung mga major organs. Yung sa police manual, tinanggal nila yan eh, yung dapat mag-inquest. Mhm. Nasa Rule 15 yan ng Police Operational Procedure. Ngayon, ang sabi nila, sige lang, kailangan magkaroon ng investigasyon. Pero Mhm. patungkol sa continuum of force, yung parang in layman's terms, parang maximum tolerance, di ba? So may continuum of force sila, lethal force, non-lethal force. At depende sa kung anong hawak o kung anong klaseng danger ang ipopose ng kalaban mo, kumbaga. Kung may baril nga pero sumpak lang o kaya hindi naman niya maayos hawak, sa kamay mo patamaan, sa paa. Because the ultimate objective of using force is to immobilize the other person so you can arrest. Hindi para patayin. Walang nakalagay na instruction sa police manual na patayin mo yan. Kaya doon pa lang sa pag-amin ni Duterte na para hayaan yung manlaban para barilin nyo na lang sila. Mhm. That is not only unethical, it is illegal. Hindi pwedeng pumatay ang pulis ng basta-basta. Ngayon, Attorney Chrissy, meron din natanong noong hearing sa Senado, kung itong karamihan ng mga napatay ay nanlaban at may baril na dala, meron bang inventory? Nasaan yung mga baril na nasamsam o na-confiscate? Tanong din namin yan. Yung 6,000 na, 7,000 na nga pala, 7,500 at least na insidente, dapat bawat isa niyan may baril, di ba? Bawat isa niyan, baril, sumpak, sabi nung iba naman meron daw kutsilyo, yung iba kung ano man. Dapat yan, 7,500 na, kumbaga, implements na nasamsam nila. Ang problema, maski nga yung Office of the High Commissioner on Human Rights pinoint out to, na merong at least 5 kaso, 5 insidente na umulit-ulit yung yung baril, yung serial number ng baril. Kaya nagkakaroon din tuloy ng dula na planted yung baril at iniikot-ikot o nire-recycle ito. Kaya maraming kailangan ipaliwanag yung pulis. Isa pang kailangan nilang i-account yung droga. Kasi minsan may natatagpuan daw na droga o by bust or possession. E di sasamsamin yan tapos supposedly sisirain, i-destroy. Kaso walang masyadong balita tungkol dito. Kaya ito naman din yung kwento on the street na nako-concentrate tuloy yung droga sa mga pulis. Kaya kung marinig natin sa padulo ng war on drugs, sa padulo ng term ni Duterte, di ba may nakuha na tonelada, 1 tonelada na hindi ship it, kumbaga shabu, 1 toneladang shabu, hawak ng pulis. Oh, okay. Tapos yung mga ibang shipment, parang may pulis din na parang tumutulong para makapasok sa Pilipinas. Kaya mapapaduda ka talaga na, at sinabi din to sa Senado, na baka nga ang pulis ang eventually naging supplier o pwedeng noon pa man, supplier din ng droga. Attorney Chrissy, dun sa kwento naman ni Miss Garma, no, na Royina Garma, yung sinabi nila na mayroong reward sa bawat napatay, may 1 milyon, depende kung ano yung nangyari at anong status nung pusher or alleged pusher or user. At meron ding kwento na parang hindi naman actually lahat talagang sa drug operation, kundi talagang parang pinraject na mapatay katulad ng PCSO general officer. So ano yung mga kasong yun tiningnan nyo rin yung pagbibigay ng reward? Would that even matter dun sa International Criminal Court in terms of yung
State policy nga ba to? Systematic, widespread? Alam niyo sa mga kaso namin, sa totoo ito yung mga on the street. Mababa lang kami, mga pan 10,000 lang yata kami in terms Okay. of reward. Pero siguro I would imagine yung kay Wesley Barayuga, it would run in the although parang 300,000 daw para ma-hit, pero hindi ko alam kung magkano yung reward. Okay? In any case, yung sa amin on the ground, nalalaman namin or nababalita namin dun sa mga asset mga kapitbahay na alam nyo, ganito talaga yung kinikita dyan eh. Alam nyo, na-hit yan dahil sa, naalala nyo pa yung may tinatawag na palit ulo. So yung mga ganong sistema, naririnig na namin on the ground. Sa totoo, it doesn't matter for us, yung sa mga individual cases, to kumbaga account na o magkano kinita sa'yo, magkano kinita sa'yo. Kasi hindi yun ang sisilipin sa kaso. Ang sisilipin sa kaso ay was there a system. Okay. And if that system is established already, hindi naman kailangan na lahat ng patayan magbilangan. Kung may ma-establish ng isa, ilan, as much as possible, marami, o makita yung ano yung system, may aamin na ako ang nagbigay ng pera, o tapos sa kabila ako naman yung tumanggap, at ayun, na-execute yung patayan, that would be sufficient evidence for the International Criminal Court. Sabi nga namin, connect the dots. Okay. May nagbibigay ng reward, may nag-utos, merong pinagpasahan ng instruction, merong nagsagawa, at kumbaga, nagawa yung pinag-uutos, balik naman at ibibigay yung reward. At may admission, extrajudicial, ano po, sa Senado at sa Quadcom hearings. Yun, Attorney Chrissy, yun po ang kwento ng ICC. Di ba po, nag-pull out ang Pilipinas o nag-withdraw sa International Criminal Court sa Rome Statute. Ano po ba yung covered period para lang maging malinaw ulit sa ating mga kababayan na ah, 2012 ba hanggang 2019? So, ibig sabihin kaninong ah, administrasyon yon? Davao City kasama, ano po, yung Davao Death Squad, sa saka itong drug war ni Pangulong Duterte. Ano ho yung covered period nung inimbestiga at itinakda sa ICC as covered period of the cases? Sabi ng ICC, iimbestigahan nila yung medyo mukhang related talaga kay Duterte. Kaya hindi mo mahihiwalayan sa ICC investigation. Mula November 2011 Okay. hanggang June 2016, kung saan mayor o pinuno ng Davao si Duterte. And then from July 2016 to March 2019. Yung periods na yan ay qualified ng una, yung nagsimula yan dahil kung kailan tayo parang official na naging member ng ICC, kahit matagal tayong nakikilahok dyan sa ICC, 1998 pa lang, sumasawsaw na tayo dyan. Pero yung Senate concurrence nakuha ng 2011. At isa dyan, si Bongbong Marcos sa pumirma dyan sa concurrence na yan. At natapos tayo or ending ng ICC coverage ay March 2019 dahil doon naging effective yung withdrawal ng Pilipinas sa court. Okay. So yung Davao Death Squad at saka itong war on drugs, kasama yan sa mga iniimbestiga o susilipin ng ICC. Definitely, pasok na pasok, lalo na, actually, hindi mo nga maiwalay na pag, basta related sa Duterte's drug war. Talagang masinsin yung ICC dyan sa pag-qualify. Dahil wala naman ibang tinutukoy na, kumbaga, in charge dyan o bahala dyan. Talagang si Rodrigo Duterte simulat sa pool. Nasabi nga namin, baka kaya hindi talaga naintindihan ng government yung kumbaga, proseso. Yung mga kasong naisampa namin dito sa Pilipinas ay murder, homicide. Sinusubukan namin na isama yung team leader o kaya yung tingin namin lahat ng operatives na kabahagi nung pagpatay kasi intentional na ito. Dumating ang mga pulis para pumatay, ganun na ang theory namin. Pero ang lumulusot sa korte at eventually na kukonviktan, yung mga kumalabit ng gatilyo. At yung mga nag-utos, quote-unquote, or mastermind, tila wala sa eksena. Sabi namin, ako, ang hirap nito. Kaya unless you have clear evidence that would point to the chief of police or
to whoever or eventually to Duterte, hindi talaga sila masasali sa mga kasong ito. At it would come from from the premise that these killings are part of government policy. At yun ang hindi maamin-amin ng DOJ. There is something wrong with the policy. Kasi sasabihin nila, so tokhang memorandum naman, walang sinabing pumatay. Kaya lang sabi na, bakit may namamatay? Kahit pa yan lang yung instruction. Kumatok, tok-tok hangyo. Kaya yung ganong premise, hindi nakikita, I think, so far ng DOJ. Ewan ko ngayon na, una, may instructions na from Quadcom, or rather may direction na from Quadcom kasi napag-uusapan na yung crimes against humanity as a criminal charge that can be filed within the Philippines. So yan. At pangalawa, yung sinasabi nilang mag-i-investigate na, gagawa ng team or task force itong Department of Justice ulit na titingin sa mga killings. Tingnan natin kung paano nila ma-appreciate. Pero kung sa amin, meron na po kaming naisampa na crimes against humanity charge being an international law crime before the International Criminal Court. Okay. Ngayon, ikwento nyo nga ho, ano yung pinakamataas na rango ng mga nakasuhan, yung mga pumitik ng gatilyo, sabi ninyo, para lang maging malinaw dito sa mga kasong na nasampa sa korte? Meron yata kami SPO1. Ano ba yun ngayon? Patrol Master Sergeant ba? SPO1, yun na yung pinakamataas. Kay Kian, PO1 at PO2. Kay Carl Arnaiz, parang ganun lang din eh. Nagpalit kasi ngayon eh. So, patrolman, staff sergeant, master sergeant, something like that. So, yun lang. Tapos talagang kung sino yung on the ground, yung mga mismong nandoon. Paano yung nagplano? Paano yung team leader? Paano yung nag-instruct kahit paano? Wala. At sabi nga namin, nakakainis lalo na, alam nyo after ng mga killings, nagkaroon na talaga ng pagkakataon na magkakaso kami sa sa ombudsman, parang sa prosecutor. So yun yung preliminary investigation. Doon didinggin at titingnan kung tama ba yung ang nangyayari. Nag-imbestiga kami. Kumuha kami ng ebidensya. Bibigay namin sa prosecutor, yung ombudsman, na tingnan nyo nga kung tama ba ang aming charge of murder. Alam nyo, yung may iba nagsasubmit talaga ng ang defense nila, okay lang naman kasi nga nanlaban. At tingnan nyo nga, meron kaming letters of commendation o may award pa kami dahil dun sa operation. Talagang kami, grabe, hindi lang kumbaga ginawa yung pagpatay, kundi sinelebrate yung pagpatay. Sa ibang kaso naman, talagang papatungan nila yung patay na. So sasabihin nila yung patay ay drug addict o kaya drug pusher. Kakasuhan nila afterwards ng illegal possession o kaya frustrated homicide, frustrated murder kasi nanlaban. Patay na yung tao. Kumbaga, gusto lang nilang, sabi ko nga, bakit niyo i-file? Alam niyong madidismiss yan. Kasi dito po sa Pilipinas at kahit saan, kapag patay na, hindi mo na makakasuhan. Siguro parang ang punto nila, tingnan nyo, totoo na drug addict ito. Kaya nagsampa kami ng kaso. Kaso maling-mali talaga yung mga protocol na sinusunod ng mga pulis. Okay. Attorney Chrissy, nung gumawa kami ng mga report tungkol dito sa war on drugs noong 2016, 17, meron kaming nakita na dalawang policy ng Dangerous Drugs Board. Isa yung Oplan Loman, yung kumbaga pagbibigay ng reward depende sa dami o sa timbang ng nasamsam na droga at saka yung pagkuha ng extrajudicial confessions. At tawag nila is yung parang confessions at yung drug watch list. So parang may ganung policy na lumabas sa Dangerous Drugs Board na ang pinuno ang pangulo din, pero tila yun parang yung pinaka-closest to also establishing na naging state policy. Oplan Loman, pagbibigay ng reward at saka yung resolution on extracting confessions or parang profiling yung mga suspected drug pushers at users. Yun ho ba yung nakita ninyo na parang kasi nagulat din kami na may ganun palang polisiya yung Dangerous Drugs Board?
Actually, noon namin tinitingnan niya yan. Kasi DDB yan sa Dangerous Drugs Board na mga resolution na sabi namin, sabi may reward. Nung una, hindi talaga namin, kumbaga, maintindihan, parang paano makukuha ng pera. Yes. Yung operation lawmen, merong dapat budget. At yun ang hindi pa lang namin nagagawa na pagsilip, pwede siguro may table ng Quadcom. Kasi dapat audited yan. Kaya lang, parang maliit yung budget, parang nasilip namin before maliit yung budget at pangalawa hindi kumbaga hindi 'di ba kasi kung minsan anonymous tip so iba yung pipirma kumbaga or magsasabihin binigay na namin yung 5 milyon para sa mga tipster. So ang hirap ding i-trace. That's official. Pero ang lumalabas, karamihan sa mga reward ay unofficial or either under the table or yung medyo hybrid na under the table, over the table ay confidential funds or Okay. intelligence funds. Okay. Mukhang doon ang kalakhan na talagang untraceable and unauditable. Alright. Later on na lang namin medyo napag-connect the dots na baka din, kumbaga, hindi public funds Mhm. kasi merong pogo at Correct. merong drug trade na milyon, limpak-limpak na pera yung pwede palang pagkakitaan. Yun, hindi yun public funds. Kaya kumbaga sa punto namin, that's one thing to explore pa. Mhm. Kung how much government money was used Mhm. to yan finance this and saan ba talaga nanggaling yung pera at hindi kami ang sabi nga namin hirap nito tayo yung nag-explain ng war on drugs di naman tayo yung gumawa dapat sila tapos and then lastly may isa pang protocol or may isa pang program masa masid yung masa masid pinauso pa nila yung drop box meron pang isang station yung station ni Patay sa Batasan na parang census, tapos sa dulo, may cut-off portion. Kumbaga, gugupitin mo at babalik sa police. I hereby certify that I am not or am a drug addict. At uh, sino pa ang ibang mga drug addict sa bahay nyo? At sino pa mga drug addict sa lugar nyo? Kaya lahat itong mga policies, sabi namin, medyo consistent kahit paano dun sa nangyari on the ground at dun sa as applied yung tokhang. Okay. Ngayon, may balita ho na isinabi actually si dating Senador Antonio Trillanes, ano po, na may mga i-issuehan na daw ng warrant of arrest kasama si Pangulong Duterte, si Senador Bato de la Rosa, si dating PNP Director General Albayalde, ang head ng NAPOLCOM, at ang CIDG head noong panahon na yon. Ito po ba'y totoo? Meron mo ba talagang warrant of arrest na paparating mula sa ICC? Ah, ang hirap sabihin kasi ah sa totoo, hindi kasi pwedeng mag-disclose. Kumbaga, all proceedings or all updates regarding the investigation are to be kept confidential. Except if the ICC or the parties themselves choose to. At ang mga parties naman, technically dyan, patungkol sa warrant of arrest, kasi una, mag-i-issue yung court. Pangalawa, ibibigay niya sa mga bansa para i-execute. So, either ICC or Pilipinas ang kayang finally mag-confirm yan. Pero ako medyo naniniwala ako kay Senator Trillanes patungkol sa yung kinabato kasi summons kay Duterte warrant of arrest. Mas doon kami nagfo-focus kasi sabi ng ICC din mismo na ang pag-issue ng warrant of arrest ay paraan para matigil yung mga patayan o kaya kung anumang krimen na ginawa nila sa insidente sa Russia. Mhm. Dito sa Palestine, nag-request sila ng warrants of arrest. Kaya ito yung medyo, hindi naman bad news, pero hindi din good news. Nag-request sila ng warrant of arrest at mahigit ng 4 months ang nakakaraan. So Mhm. parang nag-request pala pero hindi pa nag-i-issue. Kumbaga may pending request sa court dun sa pre-trial chamber. Mhm. Kaya sabi ko, naku, hindi yung Pilipinas, di pa natin sure. Pero may theory kami na hindi ina-announce yung sa Pilipinas kahit pa yung request for o kaya yung issuance of the warrant kasi pwedeng
Either, kumbaga, pwedeng, ang stages yan, you request for a warrant is issued, and a warrant is implemented. Correct. Bakit in-announce na simulat sa poll? Kung wala kang chance na ma-execute yung warrant. Okay. Yung inisyuhan nila nung nakaraan, presidente ng bansa. So Mhm. si Putin, tapos later on, yung kay Netanyahu, nag-request sila pero hindi pa na-i-issue, in-announce na rin nila. Sabi Mm. namin, kung yung kay Duterte hindi pa nila ina-announce, medyo okay tayo. Dahil ibig sabihin, hindi nila nakikita na imposibleng implement. And the best news would be, hello, good morning, aresto na namin si Duterte sa pamamagitan ng isang warrant of arrest. Okay. Ngayon, kung ayaw ho sumunod o parang maki-cooperate ng Philippine government, ang isa hong nabanggit din dati ni Senator Trillanes, baka Interpol ang pwedeng mag-implement. Pwede po ba yun? Yeah, well, qualified yes. Mhm. Ang Interpol kasi ay hindi naman, kumbaga hindi siya sariling police, hindi siya separate police entity. Siya ay organization ng iba't ibang mga police na parang you subscribe to it or you help within that network. At ang primary agreement nila ay mag-exchange ng information tungkol sa mga internationally wanted persons. So blue notice kung medyo abang-abangan nyo, red notice na ito may warrant of arrest na. Yung red notices, pinapadala yan sa iba't ibang bansa, dun sa mga lead agency kung tawagi, na tinuturing, dito sa Pilipinas, NBI. At itong NBI, magbibigay ng information tungkol dun sa akusado. Kaya lang sabi nga namin, ang senaryo talaga, although it will be a political question, Correct. uutusan ba ni Presidente Marcos ang PNP or NBI? Kasi papasok na siya sa eksena. Uutusan ba ni Presidente Marcos ang law enforcement agents to execute the warrant? At sinong law enforcement agents? Maraming kaming naisip. Pwedeng National Police, pwedeng special team na talagang hindi part ng Davao or hindi napunta sa Davao. Kasi sabi nga nila, paano kung Davao Death Squad yung nautusang mag-implement ng warrant? Di lalong wala. Tumakas ka na. Kaya maraming paraan, sabi nga namin, kung gusto may paraan. Di kung ayaw, may dahilan. Maraming paraan pa kaming naisip. In fact, yung reason to implement the warrant could also be in the form of a diplomatic request. Okay. Mhm. Sabihin ng isang bansa na hulihin mo naman yan kasi internationally wanted criminal. We want justice be Okay. served or we want due process be observed. Kasi sa totoo, hindi naman natin pinapadala si Duterte doon sa The Hague para ibitay. Para litisin, para makarinig ng ebidensya at makarinig ng testimonya doon. Okay, yun yung nabigyan ng summons, katulad ni Senator Bato. Ano yung dahilan? Sila ba magiging resource person o akusado? Technically, kung summons pa lang, parang resource person. Pero ito ay sa punto na ang pinaka-close siguro parang sa BINA kapag ikaw ay nakasuhan, nasa PI pa lang kayo, nasa prosecutor, ang ipapadala sa'yo ay sabina or Okay. summons, ganyan. Yung sabina, sasabihin na, alika nga, ipaliwanag mo ang sarili mo. So, ganun ang siste sa akusado, lalo na pinapaharap sa ICC. Ano ang nalalaman mo? Ano ang, well, depensa mo? Mhm. Pero, ingat-ingat din si Senator De La Rosa kasi nandun ka na. Kapag Mhm. nasabi mo na ganito ang nangyari, ganyan ang nangyari, o kaya evasive ka, posibleng yung summons ay maging warrant of arrest dahil ituturing ka na among the most responsible. Okay. At bilang Director General ng Philippine National Police, nung nilunsad yung Oplan Tokhang, malinaw naman na parang siya talaga yung naging parang pinaka-exponent o pinaka-boses ng programa. Pero may pagtanggi siya. Ang sabi niya, yung ginagawa nitong mga grupo nila, Father Flavi, at yung mga abogadong tumutulong sa mga biktima, propaganda lang daw yun. Ewan ko sa kanya, lahat naman halos ng sinasabi niya, paling-paling, sabi ko nga, naku, ang hirap intindihin din ko minsan ni Senator De La Rosa dahil either mali yung logic or parang yung fallacious na medyo tama pero iwarang, kumbaga, not on all fours. In terms of pag sinasabi niyang propaganda, well, on one part, yes. We are trying to win the hearts.
and the minds of the people na ito talaga yung nangyari. Kung akala nyo yung war on drugs ay nakatulong, hindi po. It came at the expense of people's lives, of thousands of people's lives. Mhm. At pagpapaliwanag na hindi naman dapat or hindi naman kailangan may namatay. Kailangan din namin ilinaw na, kumbaga, hindi naman kami kontra sa war on drugs per se. In fact, ayaw din namin sa droga. We hate drugs as well. Mhm. Pero on the other hand, so totoo na may propaganda, pero on the other hand, meron kaming ginagawa. Mhm. Hindi niya pwedeng i-dismiss entirely as propaganda yung mga sinabi namin dahil una, truth-telling. In fact, na-propose na nga yung Truth Commission. There is a need to document what has happened in the past and currently still going on in the Philippines with Mhm. regards to extrajudicial killings. It will help in transitional justice mechanisms. Ito pong transitional justice, parang paghihilom ng isang bansa matapos ng isang malaking conflict o yung parang matinding kaganapan katulad ng panahon ni Duterte na parang pagod ka na, parang lahat na lang may patayan all over. Parang yung paghinga mo dyan, one way is to confront the pain of the past. So, one, truth-telling and documentation. And then, pangalawa, prosecution. Mhm. Hindi niya masasabi na yung mga prosecution and assistance to the victims, hindi niya masasabi na walang ginawa yung si Father Flavie at iba pang mga grupo katulad ng Rise Up for Life and for Rights at yung sa amin, kami yung lawyer nila, yung NUPL, na walang ginawa. Kasi kami ang nandun para sa pagpapalibing, kami ang nandun para sa pag-issue ng death certificate or pagpapare-autopsy or tapos yung libing pa nga, qualified. Libing noon, noong 2016-2017, tapos nag-expire ang upa sa nicho, apartment type, lalo na ka-apartment type, edi 5 years after, 2022, 2025, pumatak yung mga 5 years ng iba. Kami yung nandun. Kaya unfair Mhm. na i-dismiss niya entirely ang mga ginagawa namin as propaganda. Dahil at least kami, kinilala namin na merong nangyaring or merong mali na naganap at pinilit naming itama yon. Okay. Si Bato, gusto Mm. niya sweep under the rug, kalimutan na lang na parang hindi totoo. Ang isang makikita natin dito is yung parang tipong walang remorse, ano ho, sa bahagi ng mga akusado o yung mga tipong naugnay dito sa war on drugs. Pero sa bahagi ho ng mga pamilya, paano ho sila ngayon humaharap? Sabi ninyo, sana may healing process. Kung may truth commission, sana makatulong yon. Pero paano nila iniinda yung pagpatay sa kanilang mga family members at paano yung pagbangong muli? Grabe nga yung tigas ng puso ni Duterte tsaka ni Bato na parang you don't matter. Pero na-realize ng mga biktima at na-realize din namin na on one part, you don't need them for healing. But on the other part, you need justice, and which is, kumbaga, one face of it is them being prosecuted as part of the healing. Pero una, syempre, healing starts from the immediate. Sana makabalik na sa normal kaagad yung mga pamilya at yun yung tulong namin, mailibing yung kaanak, makahabol o makabalik sa eskwelahan yung mga bata. Usually pa ito yung problema. Yung namatay o pinatay, breadwinner. Kaya yung asawa, yung mga anak, di kailangan may gawin para ano. So kumbaga they have to adjust. Nauna na yun yung new normal. They have to adjust to the new normal na wala silang magulang, wala silang asawa. Kaya maraming livelihood projects ang kailangan talagang ibigay sa mga biktima. And then another aspect din yung psychological. Maraming mga biktima na sabi nga nila, time heals all wounds. Naku, hindi. Grabe yung processing po niyan. Maraming paraan no, for psychological, dealing with psychosocial trauma. Pero yung sabi nga namin, nung Quadcom, si Pinyot, 7 years, 8 years after nung patayan, at inimbita yung mga biktima, yung iba takot na umakyat dahil naku may pulis po doon o kaya makita lang si Patay, si Lito Patay, tsaka si Sinas at tsaka si Albayalde ang sumipot nung
Committee on Human Rights hearings. Parang manginginig yung mga tao, parang paano ba ito? Buti na lang binigyan kami ng pagkakataon na may solo session yung mga biktima at freely nakapagkwento sila. Pero grabe yung pagpapanibago na pwede pong magkwento talaga. Kasi dati, una may stigma. Pag sinabing natokhang, pag sinabing napunta sa drug list, maraming tao din hindi tanggap ng buong sangkapilipinuhan na biktima sila. Kumbaga, buti na nga lang napatay kayo. Marami akong naririnig na ganyan na, okay na rin na napatay kayo, okay na rin na nagkaganon, para at least tahimik tayo. Kaya may kailangan kang bakahin pa dun sa general public. And then, eventually, when they can confront not only their fears, but also their enemies, kumbaga. Kaya yung unti-unting pagharap ng mga generals, medyo na, hindi naman sa na-desensitize, pero, okay, sige, nandyan si Albayalde, hindi naman ako nasaktan or hindi naman ako na ano. So, kahit paano, parang i-elevate mo yung threshold of pain, pero yung ultimate pain nila, nung humarap na si Duterte. Ang problema, sabi namin, naging cathartic ba ito or nakatulong ba? Yun yung makikita mo. Naku po, lalo parang sugat na kinalkal ulit. Galit na galit sila dahil nagmumura, wala namang sinabing tama, tapos parang kulang na lang, lalo na yung kay Bato, grabe yun, no? Yung kinikwento niya yung tatay at saka tito ni Kian, na parang sabi, alam mo ba yun, ganito, ganyan. He was telling the story or he was justifying the killing of Kian, na parang, di ba yung tatay niya, humpak kang panga, parang, grabe, yung parang throwback to 2016, 2017, 2018 na kayo pa rin ang nasa posisyon. Kaya talagang malaking sampal para sa mga biktima yung nakaraang Senate investigation. Uminaw lang po natin, sabi ninyo may acknowledgement ngayon, ang gobyernong Bongbong Marcos at ang Philippine National Police sa mga patayang naganap. Pero nung panahon na yon ng war on drugs, parang tila nakakalito, ang pulis ba protector o ang pulis ba parang assailant? Ang mga biktima ba ng droga, ang mga naggumagamit ng droga ba biktima o sila ay parang the villains o yung mga may sala? These are also confusing, yung construct natin na so sa ngayon, after the Quadcom hearings at saka sa Senado, ano ang figura ninyo sa imahe ng pulis natin? Kriminal. There are one big criminal syndicate, sabi na nga ni Jovi Espinido na retired na siya. Talagang it's one big criminal syndicate kasi sabi nga namin, ano bang problema sa kanila? Hindi ba nila alam? Hindi ba sila naturuan? Ganyan. Although, kung ang teacher mo si Duterte sa PNPA, parang hindi ka matututo din. Pero apparently, ang nakikita namin, it was practice. Yun yung nakagawian, yun yung utos, or yun yung sinabi. Tapos, kumbaga may common na understanding. Yung patayan is not only a lucrative trade, but it's also part of, kumbaga, a systemic mercenary character of the PNP. Parang ganon. Bayaran talaga, pwedeng bayaran ang PNP or ang police, whether they are on duty or off duty. At yan ay dahil kumbaga may sistema na nakagawian Sabi nga namin, paano mo ma-uproot yung ganung sistema? Kumbaga, alam mo na, pwede ka maghanap, di ba? Sabi nga nung iba na, hanap mo naman ako ng killer. Naghahanap sa classmates. Naghahanap sa pulis sa kabilang istasyon. Parang ganon. Para matanggal yan, palagay ko, cleansing. Sa hanay ng mga pulis na nakaharap ninyo, of course, marami yung parang tipong akusado dito sa mga patayang naganap. Pero meron ba kayong nakaharap din ng mga, wag na lang natin parang i-generalize, Kasi may mga mahusay naman at tapat na pulis. May mga nakita din po kayong gano'n, Yes. Kaya lang, hindi ko na rin pangalanan. Kasi baka magkamali din ako. Yung pala, Pero marami, even sige na nga, even yung up to PNP chief na mabait, makakausapin ka at magbibigay ng datos kung kailangan. Merong mga police, chief of police, COP na
kahit paano ma'am, hindi ko pinayagan yung ganito. Wala akong sinasabing walang mali dito na wala ang maling pinapatupad sa amin na ma'am ano. And hindi ko na lang maalala pala, ito ang pwede sigurong hanapin natin. Merong mga areas, merong mga barangay na walang patayan sa lugar nila dahil yung chief itinatwa yung polisiya. Kumbaga, we will follow yung letter of Tokhang, parang ganun, the policy na kakato ka lang and you will encourage them to surrender, or huhulihin mo dapat in the act, or kumbaga caught in the act. Pwede pala yun. Sa ibang lugar, zero ang EJ case patungkol sa war on drugs. Pero syempre, at the same time, because it's a system at hindi naman naiiwan lang sa isang lugar yung PNP chief, di ba? Nag-rotation din yan. Chief of Police. Hindi ko alam kung baga lalamunin din ng sistema eventually. Ang pinaka-problema din dyan, kaya medyo at iniisip ko kung paano yung feelings ko tungkol dun sa generals na pinag-resign. Parang, hindi pala, courtesy resignation, tapos tatanggapin, di ba, ni Marcos. Okay sana, pero at the same time, hindi rin, kasi hanggang general lang, ilan lang naman yon. Yung problema, nanunuot hanggang PO1 or patrolman. Kaya, hindi ko alam kung paano ang solusyon dito sa PNP. Sana makaisip si General Marbil ng tamang solusyon. Pero definitely, it's practice at yung mga nakagawian. Yan ang problema ng pulis. Pero referring to yung cleansing, ano po, operations na merong komite na sinagawa ni review yung mga generals at may mga voluntary resignation at tinanggap yung mga nasangkot. Pero ang sabi ng mga tao doon, paano yung paniningil? Resign na lang ba yun? O hindi na ba kailangang malinaw na kasuhan at saka merong penalty? True. Sabi nga din namin na yun na nga, parang kulang yung cleansing, yung parang quote-unquote na cleansing na ginawa dahil pinag-resign lang. Paano yun? Hindi man lang inimbestigahan. Hindi man lang, wala bang ano yan, prosecution. Kaya, ang hirap na, kaya lang problema, baka walang maiwan na pulis. Yun din yung isang punto. Nasangkot sa mga illegal na whether Tatlong droga o general. corruption, parang o pangingikil, parang ganon. Oo, kaya lang hindi ko din sigurado kung tama na 3 lang. Sa 3 out of 18 ba na generals or something of that number? Ano yung inaasahan ninyo na gawin nilang aksyon? Kasi may acknowledgement na maraming napatay, mayroong pagbubukas ng pinto ang Philippine National Police ngayon at ang Kongreso na imbestigahan at ang Department of Justice daw ay magbubuo ng kaso. Ano talaga yung dapat mangyari na inaasahan nyo? Ano yung gusto nyong makita na resulta? Well, whole gamut yan. So, una, sana merong maimbestigahan, merong makasuhan. Pangalawa, magkaroon ng pagbabago sa polisiya, magkaroon ng pagbabago sa protocol. At para magawa yan, kailangan ng masinsinang pag-review. Pangatlo, merong paglinis ng ranks, whether they do it through education or sabi nila dati, retraining. Nakakatawa ang ginawa nila sa retraining, yun na daw yung parang penalty, punishment, yung reassignment. Sabi namin, wala yan dun sa range of penalties. Ang range of penalties, reprimand, suspension, hanggang dismissal. So, dapat may tingnan natin kung may matatanggal talaga sa serbisyo. May mababawasan ng pensyon, may mababawasan ng bonuses, etc. And lastly, kailangan merong pag-amin na mali yung ginawa nila at mali yung mga nangyari. Kailangan sabihin ng mga pulis yung totoo. In fact, in other countries, yung nababanggit ko na parang transitional justice mechanisms, isang paraan para paghilumin yung sugat ay through truth commissions. At may isang lugar, parang sa Colombia ito na parang may hall na pupunta ka doon at sasabihin mo, aaminin mo, parang confession, o ano naman tayo, di ba? Karamihan Katoliko, yung pong ginagawa sa confession sa pare, sasabihin mo lahat ng ano mo, ng kasalanan mo. Doon, after noon, walang kakasuhan ka o ano. Ang tag doon, pero cathartic siya para sa mga tao, just so it's on the record. At it could also work for the
hindi naman sa victims, pero kundi yung mga parang target talaga ng war on drugs na pwedeng umamin din doon yung mga naging pusher talaga. Ewan ko kung aamin yung mga drug lord. Pero kumbaga, that's one form of catharsis, yung pagsasabi ng totoo. Okay. May mga pulis din hong namatay dito sa war on drugs. Pero ang sinasabi nila is okay kung may namatay na mga sibilyan, meron din namang napatay na mga pulis. Ano ho yung silip nyo doon? Sila din po ba'y dapat kasama dito? Kung sakaling may truth commission man, kung sino yung pumatay doon sa mga pulis? Well, pwede. Dahil, kaya lang problema yata, yung mga pulis na namatay sa mga operation kung saan there is a person dead in a police operation. So patay na rin yung bumarel. Except in one case which I remember kay Jessica Dungog, yung counselor, na naunahan yung police. Sa totoo for them, pwede din silang magkaso kung sakasakaling applicable yung murder or homicide cases. Mhm. Pwede din silang sa kahit paano no magpaimbestiga. Total pulis naman sila, di paayos nila yung investigation. Pero ultimo, palagay ko hindi dapat maging ano yun maging parang pananggalang na Mhm. ang daming pulis na namatay di quits na tayo. Hindi po magiging tama ayon. Kasi sa totoo, una, ang mga pulis po ay, kumbaga may lagi na mag-ooperation sila, ay laging under threat or under the possibility that they will be killed in the operation. Pero sila yung may bitbit ng baril or high-powered firearms. Kaya they accept that as part of the risks. Hindi rin tama na mamatay ang pulis. Kaya dapat maayos naman yung investigation or maayos yung operation. Pero Okay. yung pagkakamatay or pagkakapatay din sa kanila ay kumbaga may protocol din na sinusunod. At kailangan medyo tama yung application. Hindi naman dapat na porket may namatay, okay na, kalimutan na lang natin yung nangyari. Hindi po ganon. In fact, kung dadalhin ng korte, babaliktad yung kaso. Ang Mhm. unang magpepresenta sa isang kaso na umaamin na yung tao na, nabaril ko ito. Okay? Whether police ang nakabaril o civilian yung nakabaril, nabaril ko ito. Pwede Mhm. mong aminin yon at babaliktad ang kaso, una kang magpepresenta ng depensa. Sasabihin mo, well, nabaril ko yan, pero, at yun na, represent mo yung elemento ng self-defense or lawful performance of duty sa Okay. korte. Yun yung importante. Okay, yung regularity ng operation daw, ano, na palagi nilang pinapaliwanag. Ngayon, Miss Chrissy, ang sabi nila nababalot sa politika o political divisions ngayon, pagka bitak-bitak ng unit team, itong investigasyon sa war on drugs. Ibig sabihin, dahil hindi na ganong magkasundo, hindi na BFF, ano po, ang kampo ni Pangulong BBM at kampo ni pangalawang Pangulong Sara Duterte at ang kanyang tatay, ano ho yung nakikita ninyo? Is this all largely on the command of politics in this country? Ako, ayaw kong sabihin na basta, ganun, pero it was one of the major reasons why these investigations and why this, kumbaga, sudden shift in politics has come around. In fact, hindi mo maaalis sa utak namin na kaya nagka-quadcom, kaya nagka-investigations, dahil nagkaroon ng break-up. At taghabulan yung dalawa. Kaya, para sa amin, that's a very real, kumbaga, consideration. Mhm. But, we do not think of it as the only consideration. Merong mga polls, di ba? Simulat sa pulang Pilipino, kahit na suportado nila si Duterte, kahit suportado nila yung war on drugs, hindi payag na merong extrajudicial killings. May ganung poll na do you believe that extrajudicial killings happen during yes, and do you fear that you will become victims of extrajudicial killings? Generally yes. So may takot na noon pa man. Tapos kalaunan, ito nga yung ICC investigation naman yung tanong. So parang may survey, do you support the ICC investigation? Mukhang lumamang yung yes, we support the ICC investigation. Kaya yung taong bayan, regardless of who's in power, tingin namin pabor naman sa amin. Ang tanong lang, gaano kalaki yung feelings nila, kumbaga, to act on it and pressure government to respond.
Kasi sa gitna nga naman ng matinding krisis, minsan iisipin mo na lang, totoo naman yun, kawawa naman yung ng mga namatay. Kaso ang mahal ng presyo ng bigas. Kaya it's how, kumbaga, paano na lang yung, kumbaga, minsan awa sa totoo naman, pero on a large part, solidarity para sa mga victims ang nararamdaman ng taong bayan. Problema lang, kailangan mong i-harness yun at sabihin na yes, above all politics, above kung sino man ang binoto nyo, kung sino man ang suportado nyo, di ba, pabor kayo din sa amin na mga naging biktima. Okay. Yun ho bang mga investigasyon sa Senate at sa Kongreso, do you need transcripts of the hearings and the testimonies na certified true copies? As of now, hindi po. Kasi napanood na yan ng ICC, alam na nila. Okay. In terms of, kumbaga, as regards information, they know already. Kailangan lang po natin ng transcripts na Mm. certified true copy sa trial para parang to prove the authenticity, the truth of the statements, and so forth. Later on na yon. So, sa ngayon, sapat na ang alam ng ICC ay sinabi ni Duterte ito. Okay. Okay. Pero kalaunan sa trial, ang tanong na ay, totoo ba na sinabi niya to? Sure ka? Kasi ipapa-authenticate. Ay, baka naman na video-video yan, na splice-splice, ganyan. Or pwede ding tanong na, totoo ba yung sinasabi niya? Baka, at doon napapasok yung defense, baka naglolo ko lang yan. Pero Okay. sabi nga namin, wala na, kumagat na yung statements niya kahit bigay bawi siya. Yung mga pagbawi niya are a matter of defense. Mhm. And his admissions Mhm. will already be considered by the court. Okay. So you have to preserve evidence, in short, kahit na later pa yan sa trial process. Ano po? So sa Senado ho ba nag-request kayo? Kasi parang may sinambit si Senate President Chis Escudero na kailangan may request. At kailangan sabihin para saan yung paghingi ng dokumento na yon. Pero alam ko, dapat purpose blind ang mga FOI requests. Ano po? Yes po, sige, malalaman din naman nila na nag-request na po kami ng mga copies ng transcripts. One, for our records, kasi nag-participate kami sa House, tapos dito sa Senate, sabi din naman nila, both of these records are public records and Correct. should be available to any citizen of the Philippines. And second, syempre, lalagay mo lang doon kung anong purpose. Well, Mm, for any legal purpose, para lang din po yung NBI clearance. correct. For Oo. employment, for or any legal purpose. Ngayon, ang problema ko ngayon ay kung si Pangulong Duterte haharap o papalag sa investigasyon. Sabi niyo nga ho, parang kumbaga, kung may warrant of arrest, this could turn really very political. Ano po? Parang trouble in the streets, mga ganon. Kung sakali na maganap yun, ano ho yung tingin ninyong parang precautionary measures na pwedeng gawin? Um, Wala pa. hindi ko masabing kumbaga precautionary measure kasi ang hirap pangunahan na huhulihin mo yan ba? Ganun ba? Ipa-contempt mo or kung ano man. Ang hirap lang talaga dyan ay ah, medyo reliant tayo doon sa administration ni Marcos, kung ano ang kanyang signal o kung ano ang kanyang kaganapan na statements. Sa ngayon, ang sabi niya, wag mag-cooperate sa ICC. Ngayon, mukhang ang senyalis na nakikita namin ay, well, what if magkaso tayo dito sa Pilipinas? Okay. Which is welcome to some extent. Pero again, sana tama yung premise at hindi lang dahil ayaw nila kay Duterte o gusto nilang pabagsakin to. It's really to serve justice to the victims. Kaya, kumbaga, dapat magre-reflect yan sa kung gaano kasinsin ang pagkuha ng ebidensya, sino ang mga witnesses, sino ang nag-iimbestiga. Crucial yan sa Senado dahil it's a matter for the credibility of the investigation and following the principles of justice. Sabi nga namin, taliwas na yon kung yung inaakusahan mo ang mag-iimbestiga sa sarili niya. Correct. That is a violation already of principles of justice. Hindi na lang yun basta, oh, ano to, discretion, o kaya delikadesa. Labas na dyan. These are principles of justice. Okay. At kung magkakaroon ng kaso dito sa Pilipinas, bali regional trial court po yan magsisimula. Ibig sabihin, matagal din ang proseso hanggang umakyat sa final and executory ruling ng Supreme Court. Ganun po ba?
Pwede, oh, pwedeng ganun yung itsura, either against Duterte or other lackeys niya o yung mga kasapakat. Pero as regards, ito lang ang sabi nga namin, kung crimes against humanity, nakapagsampa na po kami Mhm. noon sa ICC. At hindi nila kami bilang mga biktima pwedeng kumbaga diktahan na ay dito na lang kayo sa Pilipinas. Hindi, pinili namin 'yon at kumagat na yung investigation na ngayon. Ang pwedeng mangyari ay implement yung sabi nga ni sa RA 9851 may reverse complementarity. Oh. Dahil nauna na yung ICC, magbigay daan tayo sa investigasyon nila on crimes against humanity. Pero kung ibang kaso, pwede naman na imbestigahan si Duterte o yung iba pang mga involved. Hindi ka ba nahihirapan hanggang kailan ito na Ay, kapit lang, mga NUPL lawyer? sabi nga namin, sa totoo, ang paraang motto namin, sige lang ng push hanggang kaya. So hanggang kaya, hanggang physically able and willing, gagawin namin to. Attorney Chrissy, hanggang kailan kapit kayo dito sa mga kasong ito? Hindi kayo napapagod? Well, kung mapapagod, magpapahinga. Pero tuloy-tuloy kami hanggang able and willing. So hanggang kaya. Dahil nandyan yung mga biktima eh. At sabi nga nung ni Romeo Capulong, yung founder ng NUPL, we have brave clients. They deserve brave lawyers. Probably also brave citizens, di ba? Who can stand for them and by them and with them. No po. Yes. Attorney Chrissy, maraming salamat. Alam ko napaka-busy ninyo. Update tayo pagka kung ano man yon, summons, warrant of arrest at trial investigation o trial proper. Maraming salamat po. Keep safe, Attorney Chrissy. Salamat. Magandang araw.